Hello Kafden fans! Ito na nga ha, nag-drop ng panibagong teaser mga kasambreros ang Star Cinema or ABS-CBN News. Sabi niya dito, Seoul named favorite worldwide city of millennials in travel poll. So, ang picture dito mga kasambreros, para siyang naalala ko yung scene ni na Ma'am Catherine at saka ni Sir Alden mga kasis dun sa may Hello Love Goodbye nga no, na kung saan una sila nag-usap ng masinsinan mga kasembreros, na nasa upuan sila, tapos yung parang nangarap si Joy, si Ma'am Catherine and so on. So parang ang tuloy dito is parang yung sa comment section, ano yung relate no, ano yung connection mga kasembreros sa bagong pelikula. So parang nakita ko talaga dito kay Ma'am Catherine ito related na it's either doon nga sa bagong teleserye na gagawin niya, baka nag-shoot sila sa Seoul mga kasambrero sa Korea, or may ibang gustong iparating itong post ng ABS-CBN mga kasambreros. So pero tayo pa mag-aantay mga kasambreros kung ano po ang mga next na kaganapan, lalong-lalo na po sa serye na gagawin po niya phenomenal box office cinema queen mga kasambreros. And then ito, nag-post ang isang admin no, para nakipag-meeting si Ma'am Catherine kay Mr. Reynald no, na isang Omega president mga kasambreros. So but correct me if I'm wrong, parang matagal na ito na picture mga kasambreros, which naka sunglasses si box office darling si attorney mga kasambreros. Tapos parang hindi ko alam kung ano, kasi Omega yung tatak din ng jacket ni Sir Reynald mga kasambreros. So baka ito ay parang dati pa na picture or meet up ni Ma'am Catherine with Sir Reynald mga kasambreros, and mga Cathinatics. And then ito, so but correct me if I'm wrong mga kasambreros. And then ito, ginawang Instagram story no ni Sir Alden yung kanyang award na bida sa takilya mga kasambreros. So parang hindi lang nag-post dito si Ma'am Catherine mga kasambreros, parang purely sa kanya pero abang-abangan ko yan mga kasambreros kung ipopost niya sa kanyang Instagram story or hindi yung bida sa takilya no, sa 73rd FAMAS Awards mga kasambreros. So FAMAS 2025, so na-appreciate ni Sir Alden no yung awards kanya kahit na wala siya mga kasambreros. So hindi ko alam kung gagawa siya ng video, parang appreciation video mga kasambreros sa FAMAS, kasi nga hindi siya nakapunta. Siguro nag-inform din siya sa management no, kasi na ko din kagabi, na panood ko rin yung kay Ma'am Judy Ann Santos na Face of the Night siya no. So tatlo na pala yung award ni Ma'am Catherine, grabe, 3 awards na pala sa FAMAS yung kanyang na-achieve no, maliban dun sa Best Actress niya last year. So pinakauna niya palang award na mula sa FAMAS ay yung Herman Moreno Youth Achievements Award mga kasambreros, na parang ito ngayon ay natanggap or na-achieve ni na Atasha Mulak at saka ni Andres Mulak no, yung kambal ni na Mama Charlene Gonzalez at Sir Aga Mulak. So yun yata yung na-awardan ngayon na dalawa mga kasambreros. Tapos yung pangalawa nga niya is Best Actress para sa A Very Good Girl mga kasambreros na pelikula niya, solo era niya. Tapos yung pangatlong yung kagabi na bida sa takilya mga kasambreros, na napakataas na award mga kasambreros. Ibig sabihin ay sila lang yung may pinakamataas. Basta siya parang something jury na award mga kasambreros. So ganun po siya. And then ito, ang kulit nito kasi tama nga no, parang pinasa lang ni Ma'am Catherine sa kanyang ate na si Marian Rivera yung award na Best Actress. Kasi si Ma'am Catherine 'di ba last year. Tapos yung ngayon naman kay ate niya naman na kay Ma'am Marian Rivera, which is alam natin sobrang close si Ma'am Marian Rivera at saka si Ma'am Catherine mga kasambreros. Parang ate na niya at saka kuya ang dong niyan mga kasambreros. Kung kaya ang Kath din ang susunod na alam mo na no. na magiging magiging tandem at saka magiging husband and wife mga kasambreros, ganon. Yan po ng kulit lang. And then ito, si Sir Alden ay parang bumati pala siya no, pero ito po ay post ni April na kanilang pinsan, kasi birthday ni Ma'am Angel. So parang kailan lang yung birthday ni Angel no? Hindi, prom pala yung tama
Kasi may mga nag-comment doon na happy birthday doon nakaraan, naka-violet siya, pero birthday pala niya yun mga kasambreros, hindi niya hindi debut, hindi niya birthday. So it was JS prom sa kanilang school mga kasambreros, which was na-vlog din po natin. And then ito, so Sir Alden nung nag-post ng kanyang mga classmates sa batch 82 na pala sila ng AAG mga kasambreros, or Alpha Aviation Group. Sabi niya dito sa kanyang caption ay AAG batch 82 for keeps, no? Grabe, ang dami na pala napag-graduate ng Alpha Aviation Group mga kasambreros. So dito si Pops Alden, parang hindi mo akalain na kuyang-kuya na siya ng mga ito mga kasambreros, kasi nga baby face ang inyo. So marami sila dito, no? 2, 4, 6, 8, 9. So pang siyam siya. Tapos baka kumain sila sa labas nito mga kasambreros, no? Kasi nga ay baka lunchtime nila ito mga kasambreros. Ang napakapalad naman ng mga ng mga dito ng mga kaklase ni Phenomenal Box Office King, bida sa takilya mga kasambreros. So, sobrang dami ng kanilang achievements ay hindi ko alam, pwedeng CEO na pwedeng producer, director, no, Direct Alden, so ganon. So si Sir Gerald Anderson, para nakita ko nagsisimula na rin siyang mag-director mga kasambreros, no? So good for him. And then ito, natutuwa ako sa ginawa ng isang hindi naman siya parang Kathleen admin talaga, pero parang pinost dito yung dalawa. Congratulations Alden Richards Famous Awards, bida sa takilya awardee, The Pageant Awards Philippines. So tapos ganun din si Ma'am Catherine mga kasambreros. So parang pinagtabi sila ng picture mga kasambreros. At saka ang kulit na may mga dot din, parang nag-complement yung kanilang mga suot sa bawat isa. And then ito, so mamaya, kasi baka late ko naman yung Stars on the Floor na post si Sir Alden, kasi Sabado na ngayon. So nag-post sa kanyang Instagram story mga kasambreros na the next phase has started. So 7:15 PM ang Stars on the Floor mamaya mga kasambreros. So SOTF Tatak Pinoy ang kanilang parang tema sa Sabadong ito mga kasambreros. And then ito, si Ma'am Catherine nag-post ang kanyang Eurotex ng bagong picture, which is siya nga ang endorser mga kasambreros, no, ng Eurotex. Sabi niya ito, Bounce Pocket Spring Mattress, no? Tapos nakakulay blue siya, na kulay mga kasambreros ng kanyang pajama at saka ng damit nga mga kasambreros, which was na vlog natin nakaraan. Pero ito panibagong post ng Eurotex sa kanilang Facebook page po. And then ito, yung prayer of course, no, ni Sir Alden. Sabi niya ito, Dear God, help me to forgive anyone I need to forgive. Soften my heart and give me the strength to release the hurts I've been holding on to. I don't want to carry the weight in bitterness or the poison of unforgiveness any longer. So, forgiveness ang kanyang tema dito mga kasus. No, lason talaga yung hindi pagpapatawad mga kasambreros. Teach me to let go, just as you have forgiven me. Fill me with your peace and heal the wounds that forgiveness or that unforgiveness has left behind. May I walk in freedom and love, choosing grace over resentment each day. In Jesus' name, Amen and Amen. So, napakaganda ng kanyang mensahe mga kasambreros about forgiveness. So, dapat talaga nating magpatawad so that we will be forgiven by the Lord. And then ito, so ang kulit ang ginawa ng isang fan dito mga parang inalit niya tapos kulay green, no, yung favorite color ni attorney mga kasambreros, no. Tapos si Sir Alden ay parang nag-green. Parang haluan din ng green yung kanyang buhok mga kasambreros. Ang kulit lang ng ginawa ng isang fan dito sa Kathleen mga kasambreros. So, actually, yan lang sa Kathleen items natin, no? Pero abang-abang pa kayo. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. Today is August 23, 2025. Nako, Saturday na po, no? Enjoy your weekend so far. Mga kasambreros and Kathleen. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. At para po sa ating Word of God ay sobrang ganda po nito mga kasambreros. Ang title, Parang Magnanakaw. 1 Thessalonians chapter 5 verse 2. For you yourselves know perfectly the day of the Lord so comes as a thief. Yun pala, para magnanakaw in the night. So, ito mga kasambreros ay reminder at paalala, warning sa atin ni Apostle Paul. Unang-una sa mga taga-Thessalonica and then sa atin mga kasambreros ngayon sa ating present generation.
ang pagbabalik, ang second coming ni Jesus Christ mga kasambreros ay parang isang magnanakaw. Inahalin tulad dito sa parang matulog ka ngayon, pagkabukas, in a split of second, ay iba na. So kung pagdating ni Jesus Christ, ganun kabilis mga kasambreros. And isipin natin na when Jesus Christ came into this world nung una, first coming niya, He was a Savior, no? Kasi niligtas niya tayo, tinubos tayo sa ating kasalanan. Pero sa second coming niya, He will be returning as a King, bilang hari at judge mga kasombrero. So, malaki ang pinagkaiba. Sa first coming niya noon, Savior siya, ngayon judge na siya. Ibig sabihin, hindi na tulad dati yung scenario. Hindi na siya magpapako sa krus, hindi na siya mamamatay tapos mabubuhay muli. So hindi na yun mangyayari mga kasambreros. Once and for all, once in the history of heaven, of mankind, of earth, of universe mga kasambreros ang pangyayaring iyon. Okay? Yung pagpapako niya sa krus at saka tinubos tayo sa ating kasalanan, hindi na po mauulit yun mga kasambreros. Always remember that. That is why sa mga sa later days, sa future days mga kasambreros, nasabi dito na parang ito po ay warning sa atin na maging alisto tayo. Kumbaga pa maging mapagmatsyag tayo sa ating spiritual life. Kailangan yung pagbabasa ng Biblia, pagsunod sa kalooban ng Panginoon, no? Paghahayo, pag-share ng gospel, pag-share ng salita ng Panginoon, pag-ibig, we will live according to faith, no? Sa pananampalataya natin kay Jesus Christ and sa kanyang grace mga kasambreros. Ano kasi interconnected. Connected po yun sila mga kasambreros. Once you are always reading the Bible because you have faith, and because you have faith, you are reading the Bible, we are obeying the Bible mga kasambreros. Pag sinabing love your enemies, kahit mahirap, we love our enemies. Pag sinabing forgive, no, kahit mahirap, kailangan magpatawad tayo mga kasambreros. Pag sinabing manalangin talaga tayo mga kasambreros, walang palya. Kahit na nahihirapan tayo, and actually the more nahihirapan tayo, the more tayo manalangin mga kasambreros, because dun kumikilos ang ating Panginoon. No? The more that we encounter circumstances or bad circumstances, the more na kumikilos ang Panginoon mga kasambreros, because He will show Himself once again. Let's say nahihirapan ka sa finances, He will show Himself a provider. Kapag nahihirapan tayo sa ating relasyon, meron tayong mga hidwaan or misunderstanding, He will show Himself a reconciler, no? Merong reconciliation at pag-unawaan at pagpapatawaran, no? Kapag tayo ay nasaktan, tapos need natin mag-forgive, mahirap, no? Sobrang sakit, sobrang painful yun minsan magpatawad, pero pag nagpatawad tayo, He shows Himself a forgiver, no? Kasi nga pinatawad niya tayo na hindi tayo karapat-dapat na patawarin, no? By sending His Son dying on the cross. And marami pa mga source, no? Marami. Kung tayo po ay nagugulminhanan, walang kapayapaan, kapag tayo nag-pray, kapag tayo ay consistently pray, kapag tayo po ay magbasa ng kanyang salita, He will show Himself our peace, no? Our peace giver mga kasambreros. So ang verse na ito nagre-remind sa atin ng always be spiritually prepared, okay? Prepared tayo sa ating future, naghahanda tayo sa ating kinabukasan dito sa mundong ito. Future family, future foundation, future investments, future plans, future properties, for example, no, nagpe-prepare tayo. However, ang pagdating ng ating Panginoon ay unexpected po yan. Nobody can expect, and expected na siya pero hindi natin alam kung kailan, anong taon, anong petsa, anong oras. Okay? Parati po nating tatandaan. That is why Apostle Paul is warning us na kailangan maging prepare tayo mga kasambreros sa return at pagbabalik ng ating Panginoon. This verse underscores the importance of living a life of alignment or in alignment with Christian values and teachings at all times. Mahirap mga kasambreros, pero pag tayo po ay nasa kabilang buhay na, ang ating sufferings dito na temporary lang sa mundong ito ay hindi po matutumbasan ang kaligayahan at eternal peace, eternal love na may experience natin sa ating Panginoon, so that we be ready to face Him whenever He may come. It challenges us to consider whether we are truly living according to the tenets of our faith, and if we are actively working towards spiritual growth and preparedness for that momentous event. Talagang
momentous ito mga kasos kasi ano din end of the world na po yun. Once na nakabalik na si Jesus Christ sa kanyang second return, end of the world, and there will be division of times in periods mga kasmiros na yung mga parusa may mga taong may set of people na parusahan dito, may mga set of people na bibigyan ng chance, and so on and so on. So malawak na context at malawak na pag-aaral ang revelation mga kasimeres. Pero in the meantime, ito, focus muna tayo dito. Have you reflected on your own spiritual journey and considered if you are truly ready for the return of Jesus Christ? May mga nakita ko mga videos na tinatanong sila kung makapasok ba sila sa heaven pag namatay sila, yes or no. Sasabihin nila yes, no, dahil daw mabuti sila, dahil daw gumawa sila ng kabutihan, and so on. Tapos ang tinanong sila ay kung nakapagsinungaling ba sila kahit isang beses sa kanilang buhay. Of course, nakapagsinungaling. Tapos nagnakaw ba? Nakapagnakaw ba tayo? Yes, no? Kahit nung bata pa tayo, and then tama, oo. So nakapagsinungaling. Tapos nakapag-disobey ba tayo sa ating magulang? Kahit minsan, yes. So tatlo na 'yon, no? Nakapag-isip ba tayo ng masama, no, sa ating isipan? Nakapagmura ba tayo? Nakapagsalita ba tayo ng ating yes, no? So yes, yun lahat mga kaso. Kung kabutihan ang pagbabasehan, hindi tayo qualified mga kasunod makapasok sa heaven. But Ephesians 2:8-9 provided another context ng salvation, or solid context ng salvation or truth about sa ating kaligtasan, na only by the grace of God na naligtas tayo at saka sa ating pananampalataya sa Kanya. Kasi hindi yun bunga ng ating mabubuting gawa, so that no one can boast. Kasi nature nating tao talaga ang mayabang mga kasembreros. Kasi ako pa, kaya ko yan. So may mga times naman na para sa kadakilaan ng Panginoon, why we are saying that we're confident mga kasembreros. This verse urges us to constantly evaluate our beliefs, customs, or actions, and priorities to ensure that we are living in a way that honors and glorifies God. It sparks introspection and prompts us to contemplate whether we are actively working to strengthen our relationship with God and contribute positively to the world around us. Imagine, lahat po ng relationships natin sa mundong ito matatapos. Sa ang relationship natin sa asawa, sa kapatid, sa anak, sa magulang, sa pinsan, sa kaibigan, sa classmates, lahat po yung natatapos. And nakakalungkot na reality, ang paaralan actually is kumbaga para siyang kung i-compare natin yung ating buhay, para siyang nasa paaralan tayo. Parang nasa paaralan tayo, hindi tayo permanente, di ba? Nag-aaral tayo like 16 years, no? 2 years sa 1 year sa kindergarten, tapos sa daycare, 2 years, tapos sa elementary, 6 years, plus 4 years sa high school, 10 years, 12 years na, tapos 4 years sa college, may senior high pa. So, almost 20 years tayo nag-aaral. But still, iiwan natin yung ating mga alma maters, mga kasembreros. And ganun din po ang buhay. Ang mundong ito ay parang isang malaking eskwelahan na iiwan din natin at hindi natin siya permanenteng tirahan. Nagigets po natin? So, yan yung ang lalim ng buhay, ang lalim ng meaning at purpose ng buhay ay na-achieve natin at naunawaan when we come to God and we have faith mga kasembreros. So, but going back to the topic, ay yun po, ang i-evaluate natin, ang buhay ba natin ngayon ay are we living with the purpose that God has given us? Nabubuhay ba tayo according sa kanyang sa pananampalataya natin sa Kanya? Or nabubuhay tayo ayon lang sa ating mga sariling plano, sariling desisyon, sariling mga choices sa buhay, no? Kung ang choices natin ay para sa kadakilaan at saka sa hindi tayo nawawala ng panahon sa Panginoon, then go. That's totally fine. Pero kapag ang mga plano natin, wala na sa schedule natin araw-araw ang Panginoon, so hindi na po yan ang kalooban ng Panginoon. Ang trabaho is a blessing from God. Pero pag ang trabaho ang naging dahilan kung bakit wala tayong panahon, kasi parati tayong pagod, wala tayong panahon sa pagbibigya, sa panalangin, kahit na tipong kakain ka na lang, dire-diretso na, wala nang pagpapasalamat kasi nga nagmamadali ka, kasi nga may trabaho, overtime. So hindi na po yan ang kalooban ng Panginoon mga kasumers. Always remember, ng kalooban ng Panginoon ay yung nagpapalapit lalo sa Kanya, hindi nagpapalayo. Okay? As simple as that mga kasembreros. So yung asawa mo, blessing yan. Yung jowa mo, blessing yan kapag nasa tamang season. Pero kapag yan ang nagiging dahilan ng wala ka ng panahon at saka oras, minuto, no, sa Panginoon mga kasembreros, sa araw-araw ay hindi po siya ang kalooban ng Panginoon sa iyo. As simple as that.
Alright, salamat po sa ating Word of God, ha? Nawa po ay pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, no? And then prayer time mga kasambreros at panahon sa pagbabasa ng kanyang salita at pagsunod dito. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. See you sa next segment mga Suresen pa. Alam po. I love you.